Okay, pag-usapan natin ang agrikultura ng Pilipinas. Kasi sa likod ng bawat ani, palaging may kwento. At yung pinakabagong report, wow, parang isang teleserye, may bida, may kontrabida. So ano ba talagang nangyari? Tara, himayin natin. Alright, eto yung headline number 0.5%. Yan daw yung tinaas ng value ng production sa agrikultura at fisheries natin para sa huling quarter ng 2025. Parang ang liit, no? Pero trust me, malaki ang kwento sa likod niyan. So, ang tanong, good news ba to para sa Pilipinas? Kasi, growth is growth, di ba? Dapat masaya tayo. Pero, pag binusisi mo, medyo komplikado pala. Hindi siya ganun kasimple. Okay, so para mas maintindihan natin lahat, ito yung mga titingnan natin. Unahin natin yung modest harvest na yan. Tapos, sisilipin natin kung sino yung mga winners and losers. Titingnan din natin bakit biglang sumipa yung poultry and fisheries at bakit naman tinamaan yung mga pananim. And lastly, is-zoom out natin para makita ang buong 2025. Alright, let's start with the big picture. Ano nga ba talagang ibig sabihin nitong 0.5% growth na to? And just so we're clear, lahat ng data na pag-uusapan natin na yon, hindi ito galing sa kung saan-saan lang galing to mismo sa official na Q4 2025 report ng Philippine Statistics Authority. So, legit to. So, pag naririnig nyo yung value of production, ang ibig sabihin lang yan yung total value ng lahat ng na-produce. And take note, sinusukat to gamit yung tinatawag na constant 2018 prices. Bakit? Para matanggal yung epekto ng inflation. Sa ganitong paraan, yung real growth, yung totoong dami ng output ang nakikita natin. Kumbaga, ito yung totoong health check ng buong sektor. Okay, dito na magsisimula yung, the real story. Kasi yung 0.5% na yan, nagtatago yan ng isang kwento ng tagumpay para sa ilan at kabiguan para sa iba. Exactly. Itong isang maliit na numero, pero sa loob nito, grabe, magkakaiba talaga ang naging kapalaran. May mga sobrang saya at may mga sobrang lugi. So tingnan niyo to, kitang-kita dito, di ba? Poultry? Wow, plus 8.9% ang lakas. Fisheries, umangat din ng 4.0%. Pati livestock, positive, kahit 1.0% lang. Pero, eto na, tingnan nyo yung crops, negative 2.5%. Ayun yung problema. At bakit to sobrang big deal? Kasi, tingnan nyo to, yung crops na siyang bumagsak, yan yung pinakamalaking slice ng pie. More than half, 56.3% ng buong agrikultura natin. So kahit gaano pa kalakas humatak pataas ng poultry at fisheries, kung yung pinakamabigat na kasama mo ay humihila pababa, well, babagsak talaga yung average. Ganun kasimple. Sige, let's focus muna on the good news. Kilalanin natin kung sino yung mga nag-angat ng bandera para sa agri-sector last quarter. At ang star of the show walang iba kundi ang poultry. Grabe! 8.9% growth, sila talaga ang bida para sa Q4. Pag hinimay pa natin yung chicken production mismo, tumaas ng 9.4%. Yung chicken eggs, 8.9% din. So talagang manok at itlog ang nagdala. Oo, bumagsak yung duck eggs ng almost 10% pero di niya napigilan yung pangkalahatang pag-angat. So, bottom line, manok at itlog. Sila yung naging growth engines, simple as that. Of course, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang fisheries. Nagtala din sila nung solid na 4.0% growth. Malaking tulong din to, for sure. Okay, now for the other side of the coin. Pag-usapan naman natin yung parang naging angkla, yung humila pababa sa lahat. Negative 2.5%, yan yung naging performance ng crop sector. At tandaan, ito yung pinakamalaking component ng Philippine agriculture, so masakit to. At sino ang pangunahing may sala? Ito na. Ang palay, rice. Bumagsak ng 5.2% ang production natin. At dahil bigas ang staple food natin, alam nyo na, napakalaki ng impact niyan. Oo, tumaas yung mais, 3.1%. Pero hindi sapat yun para takpan yung butas na iniwan ng palay. In fact, sinabi mismo ng PSA sa report nila, and I quote, "The value of palay production, which contributed the most to the decline of crops, was down by 5.2%. So ayan, klaro, palay talaga ang naging sentro ng problema. Okay, so yan yung story ng Q4.
Pero alam nyo, hindi pwedeng isang quarter lang ang titingnan natin. Let's zoom out a bit at tingnan natin kung anong nangyari sa buong taon ng 2025. Kasi importante to eh. Minsan yung annual data, iba yung kwentong sinasabi, mas malinaw yung trends na makikita natin. Perfect example, tingnan niyo ang livestock. Kung Q4 lang ang titingnan mo, sasabihin mo, uy, okay, positive 1.0%. Pero pag tiningnan mo yung buong taon, negative 2.3% pala. See, iba talaga ang kwento kapag tiningnan mo yung wider view. So ano yung mga key takeaways para sa buong 2025? Well, for the full year, yung overall growth natin ay 2.6%, which is pretty solid. Ang annual star? Walang iba. Poultry pa rin, na sumipa ng 9.1% for the year. At eto yung interesting, yung crops na bumagsak sa Q4 actually tumaas ng 2.8% para sa buong taon. So nakabawi pala sila. Samantalang yung livestock and fisheries parehong negative for the full year. So eto na yung malaking tanong para sa atin habang papasok tayo sa 2026. Kakayanin ba ng napakalakas na poultry sector na i-offset, na saluhin yung mga problema na kinakaharap ng pinaka-importante nating crop, ang palay? Yan ang kwentong dapat nating abangan.